One isa is what is the slope at that certain point. And then, ang isa, the variation would be, ganito na problem. What is the value of P para ang deflection mo dito sa iyang free end is 0? Supposedly, ang elastic curve niya, if wala rin P, would look like this one. Diba? Kaya nag-apply ang loading dito. The question ngayon is, kung saan load P, para yung deflection dito is 0. So, yung elastic curve na is 0. Baba siya nila, so balik siya sa atin. Muna ang solve. Find P. Okay. You can use the conventional method na to. However, ang dito in terms of P man ang values na ito. I-draw mo shear moment diagram, your shear diagram. So, basta ka P, and then bumaba ka of P minus 600 times 400. This is P minus 200, 2,400. Then sa P naman na, hanggang dito. Zero out na lang shear. So you have here an X, you have here 4 minus X. Then, saka mo lang din ma-solve ang moment. P. Pag moment mo naman, this will be your P. This is downward. So your curve is downward or upward? It's downward. Curve. Pulpin pula. So currently, area ni. Area ni is 1/2 P times X. So this one is Px over 2. This one naman is ang area naman ito. 1/2 4 minus X times P minus 2 400 minus P minus X muna dito. Or that is just equivalent to P times 200 2,400 times 4 or 4P minus 006 9,600 ba? Pa-pagpapit lang. 9,600 2,400 times 4. So this is 4P minus 9,600. Tama? Then, you can deploy, pwede ka magamit ng double integration or moment area method. Pag double integration mo, magkuha ka o that, delay. So, nahin siya variable P, EI, variable prime, monster M. Hindi mo siya equate or equate. Then, equate ka sa balik. Nakalagay in terms of P, then malagay siya E0 at X equals 0, find your P. Double integration. Pero yung ipakita natin yung method is one way para madali siya. Ato siya i-superposition. Consider na ito na kanilang sa una, 600 ang load, and then itong P lang ang load. Then, what ang shear mo nga niya, here, 600, 2,400. Wala na kayo loading, kaya continuous na lang ang shear. Tapos nasa support, sa 0 out sa positive 2,400. And then, moment, 2,400, 1/2 times 4, that's negative 4,800. Na curve, downward, kaya nagka-decrease yung shear. Dito naman din, straight line, this is 2,400 times 4, that's negative 4,800 minus times 4, 96, negative 40,400. Ang iyang curve is straight line. Okay. Your moment equation, moment diagram, kung kanila ang loading. Then, i-load na po natin ang concentrated load at this Pn. Concentrated load at Pn, sana mag-P, continuous na siya, until di ba makakadila sa reaction. Then, for moment naman, 0 dito, increase 8P, moment. And then, combine sila tanan, yung moment diagrams mo, kani, o kani, into 1 P moment diagram. Balik siya, B. Next mo ba?
ito naman siya. Okay. And then, saan na tayo na mag-employ sa second sa moment area method. Moment area method, ito gamiton, since ang pakita nato is ang deflection man. Deflection at A. Pagka deliver, ang deflection at A is less equal to the tangential deviation of A with respect to the support. This is equals to, tama? No? Kaya ang tangent area is horizontal lang. Kaya, kung sino deviation, sige na siya sa ilang deflection. Okay? And since, ang question na to is, 0 dapat ang deflection sa A. Okay? So the second moment area theorem, TAC or tangential deviation of A from C is equal to the area of the moment EI diagram here times yung centroidal distance from point of consideration. So from point A, pabalik sa area. Then, ito natin break down into manageable areas. A1, triangular lang siya. A2 is a parabolic area. A3 is a rectangular area. A4 is a triangular area. Okay? Then, solve for area. Then, kung ni mamiyahang centroidal distance from asay mga point yung i-solve, which is point A. First, area 1. Area 1 is triangle 1/2 height 8p. 8p times base of 8 feet. 8p. That's 30. 30 na ba? 64 na. 32. Okay? 32p. Area 2. Area of a parabola is 1/3. 4,800 times 4. Or 6,400. Area 3, rectangular, 4 feet times 4,200. Area 3 and area 4 is rectangular area, 1/2, 14,400 minus 4,800 times 4. That's 4,800. Centroidal distance xi, x1 is 2/3 of 8. 2/3 of 8. Distance A2, that is 3/4. 4. 3/4 to 4, you can be out. This one is 4 plus half of 4. 4 plus 1/2 of 4 is 6. And then dito naman, 4 plus 2/3 of 4. 4 plus 2/3 of 4. 20/3. Then, dito lang. Summation mo lang yan. Take note, be careful sa negative o positive signs ha. Positive o negative. Ito lang, graph na ito siya. 32 times 16 over 3. Ito siya, 9p. Diba p ano? 6,400, 3, 9,200, 6, and then 4,800, 20 over 3. And then summation should be equal to 0. This is 0, 32p, area 1, x1, area 2, x2, area 3, x3, area 4, x4, find the value. This is the value. 975. Sa booklet yan, 1567. Saan tayo nagkaroon? It's 975 pounds. For discuss. Okay. Yun lang. Yun lang, dapat yung malaman. Okay. Questions? Are there questions na ito before we have our exam tomorrow? Wala na yung mga guys, kay Mamasta. Pero story na ka. Ano 8p charge? Ah? Ano 8p na? P? Kada o, determine the magnitude P. Dali, lang. Wala na may questions, yung mga sa ating question na
Or, sa itong example kasi, kay ikan ka dali, di ba? Oh, tanawid ka sir. Ayun niya na lang paglakaw na. Kanang ano, So kaya, ikan ka dali. kanang ang sa process pa. Isa lang ang pilion sa apat na process mag-solve og ano. Ugma sa or duha. Ikaw lang magpaigo o sa tapit. Or isa lang. Naglibo ka. Okay, kung asa tong point nga, ito ang gusto mong ibala ng reflection, dito ka mag-start sa asa magigan yung X bar padulong sa area. X bar padulong sa area. Okay? So, nangyari dito, nasa peak lang siya, kaya ito ang gigamit dito is 3/4. No? Okay, dili man ta. Pero kung pabalik ta, 1-4. support, no? Kung pabalik ta, kani, gamit sa dapat dito is 1-4. 1/4. Oh, other questions? Ano eh? Okay. Review na lang lahat. Sa double intake. Okay. Sa double integration, pag mag-start mo sa double integration, Get the reaction. wow, dito niya ang reaction sa dapat. Sir, ang student sir. Imagine sir, mga load sir, sa method mo sa superposition sir, kay pag-combine mo sa iyang mga areas sir, kay mag-overlap sir. Paano na overlap? Like, kunyari, if mag-load ka sa after yun, sa 600 na load, sir, kaya kana mag-overlap siya sa moment ng 600 tapos sa sunod na load. Pag ganun gamit siya, I suggest, diretso ka na lang mag-combine loading. Ako ang nang diretso. Actually, dalhin niya siya lang ka sa PX, area N. This is parabolic, na may square. Pag ganyan yung gamiton, remember ganyan yung area yung gamiton, akay parabolic curve, then akay square, plus kanina naman is parabolic na po siya. So area 1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Ayan lang. Ang problema is ang area, kahit yung hindi ang area na rin. Nagpapagluto na sa area ni, ang gagawin ang X. Wala dito. X ani. X. Kaya na po. X na po. Ani. X. Kaya na po kay X. Same rin naman siya. Case-to-case basis, if mas simple lang yung mga moment nga imong i-transpose o imong i-superimpose, okay lang. If hindi nagaling ka, diretso mo na lang yung kalibong sa sabay na silang tanan. Okay. Ha? Pwede naman, superposition ng example. Pwede. Kaya niya yung superposition ninyo. So, nami free will sir na magpili og method. Yeah, so as promised, duha ka to exam, duha ka problems, no? Problem 1 and problem 2. So to give you a choice, kaduha lang ang solve. So either isolve mo problem 1 in any method that you use, and problem 2, same method, okay na siya. Or problem 1 lang yung isolve, ulit tayo isa moment area, counted the same na siya. Or problem 2 lang yung isolve, kaduha din mo siya isolve, pero lalahin yung method, counted na siya. So gets nyo? Mas liyan pa sa mga area. Pwede mo kaduha og solve ang number 1 area method o integration ang number 1. Double integrating mo lang. If gusto ka sure ball yung answer, sure ka sa double detect sa number 1, tapos yung moment area yung number 1, okay na. Oo, pwede lang. Basta 2 methods ang imong gamitin. So, basta kaduha ka mo. So,
So tagduha ang every ano? Dili. Depende ni mo. Depende. Okay, Ay. para prepared mo tomorrow, no? Question number 1 is finding deflection. Question number 2 is finding P. Para 0 ang deflection. Okay? So, kapalo na mo sa exam ha, dapat nagkasumaning pag-solve mo ng deflection. Okay? Okay na. Oh, ano to? Sir, Yes. if mag-double integ ka, sir, kailangan pa mag-shear and moment? Ano? Okay na, sir. Pag mag-double entire ka, diretso ka na sa moment expression. Okay, sir. Thank you. Moment area lang, moment diagram lang ka, pag moment area, kailangan ng area sa moment diagram. If mag-double entire, Okay na, wala. sa expression, diretso ka. Ay, sige yan lang double integration. Gawan men to. Okay, and also, katabi ng table 6.1, Tagas-lom. 6.2, di ba naman to, ito, pwede ito ninyo dala tomorrow. Una ko mag-print kasi wala siya kaya sa printer. So, pagdala mo if gusto niyo yung paggamito. Ito yung diagram. For sa position. O, kung magamit din niyo siya. O, pwede to, superposition. Kung magamit din niyo siya, ilaban kayo siya. Ha? So, 3 methods na pwede tomorrow. Double integration, moment area, method of superposition. Method of superposition, either i-breakdown mo siya sa moment area or itong i-plug in mo siya sa formula. I believe naman kasi, although one way naman din nga, dili lang pa plug in. Pero for me kasi, dili niya ako din siya magamit. Di ako kasabot, di ba? Or baka masambahan niya kung gamit sa sakto. Perfect. So, pwede mo magdala itong formula, i-print lang siya sa, or isilat din niya siya, or anything. Pwede niya magdala. Uy, gabi naman siya. Okay? Okay, wala rin problema. Also, ito isa gani ka, no? Under sa, double integration bracketing. Okay, so, wala na, nakaporma mo tanan sa exam lab. Sir, Sa sa double integration ba, pwede lang mag-bracketing, sir? Okay lang na. Thank you. pika section ano eh. Dili pwede na double integ nga itong double integration tapos ang isa double integ nga bracket. Counted na ako to as one yung double integ. Pili lang pala sa double integ. Okay, further questions? Itong bracket na church yung ano? Oh. See you guys. Kaya mo na. Gago video.